A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mabad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Abdul Basit Benito, ang chairperson ng Board of Trustees ng Bangsamoro Center for Justice. At alhamdulillah dahil andito tayo muli, ika-7 episode na po ng Connect Moro CSO, at live po tayo sa Facebook, YouTube at Zoom. Every Saturday po to, supposed to be mula alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Subalit sa kadahilan ng wala ho tayong kontrolado sa sitwasyon, kaya ngayon ay nasa hapon po yung ating episode. Alhamdulillah, at tayo ay nagpapasalamat sa Committee on Information Affairs ng League of Bangsamoro Organization, itong social media affairs, dahil sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon upang maibahagi ang Bangsamoro Center for Justice. Ito po yung episode 7 ng Understanding the Bangsamoro Center for Justice. Kaya mga kabangsa, we are inviting you. Inaanyayan po namin kayo na makinig, manood, mag-view ng isang oras para maintindihan natin, para malaman natin kung ano po yung it's all about overview of the Bangsamoro Center for Justice. By the way, ang BCJP or ang Bangsamoro Center for Justice was established out of the need for complex human rights issues, peace and development, and environmental problems of the Bangsamoro people. So masyado pong komplikado yung ating sitwasyon in the past few decades. Kaya nabuo yung Bangsamoro Center for Justice. Itong initiative na ito ng mga dynamic, mga advocates at human rights and including the environmental advocates, operation effort of the Bangsamoro People Organization and other social entities in working together for comprehensive and non-violent solution of the present social and economic crisis in the poor and marginalized communities in the country. Particularly po yan sa Bangsamoro areas. Na-organize siya. Actually, the BCJP was organized on August 2004. But it was registered to the Securities and Exchange Commission noong 2006. So, operating more or less 16 years. Nakakuha po tayo. We are granted the juridical entity na ka-registered po tayo sa Securities and Exchange Commission noong 2006 as a non-profit and a non-political organizations where human rights, peace, environmental issues, and development, as well as problema natin sa gender issues. Ito po yung ating primary concern. In the last 16 years of operation, modesty aside, the BCJP has already significantly acquired, developed, and enriched its experiences in various fields such as advocacy campaign, networking, peace building, and institutional strengthening. Under the peace building program, we have several programs
including the partnership with the local and some international non-government organization, to name a few, the CRAs, the British Council, and so on and so forth. Doon sa mga partnership natin yon with the international non-government organization, we came up with sustained advocacy, like yung sa advocacy doon sa youth empowerment. So alhamdulillah, that's a legacy that the BCJP pwede nating sabihin na we can proud of. At least we have contributed in our little way. May contribute tayo doon sa youth empowerment, sapagkat being a youth from a youth organization before, I was president of the United Youth of the Philippines. Nasa puso po natin yung mga kabataan. And then doon naman po sa human rights, dahil noong mga panahon after the MUA ED debacle po, kasi medyo mataas po yung problema natin sa human rights issues in Central Mindanao, particularly dito sa Maguindanao, because of the MUA ED debacle, yung nagkaroon ng skirmishes between the government forces and the MLA, particularly po yung grupo ni Amiril Umracato noong sa Maguindanao. And that was the time na kinakailangan natin tutukan yung human rights issue. But on that period kasi hindi pa masyado napusapan, wala masyadong grupo ang tumututok doon sa human rights issues. Wala pa yung MINRAC, the MINRAC was still in a concept, bagamat mayroong mga ibang mga grupo na nag-monitor, like the Jakab Kalilinta, they are focused actually on the peace process, on the peace agreement violation. Meron din yung Bantay ceasefire, pero most likely the same yung kanilang task, the same yung kanilang mandato. Kaya we came up with this initiative na we established the community-based human rights group, yung Jakab Kawagib o yung Moro Human Rights Watch. We established that we train them how to document. Meron tayong basic documentation training, merong paralegal training, at then establish natin yan dito sa area ng Datu Piang, Datu Saudi, sa may Pikit, sa may diyan sa Mama Sapano, kasi during that time yun po yung medyo matindi yung human rights violation, matindi yung bombings noon. If you recall yung Mandi massacre, isa po ang BCJP sa talagang tumutok sa issue na yun, hanggang mabigyan ng hustisya yung mga victims ng mga human rights violation. So isa po yung sa tumatak sa ating mga kababayan, na pag madinig nila yung BCJP, yung Bangsamoro Center for Justice, kaagad na ito yung mga human rights group. But actually, we just empower the community kasi they are in the area, sila yung unang magre-respond din doon sa kanilang mga kababayan. Kaya we provided them an assistance, like we provided them maliit na parang kubo na it can be served as yung kanilang headquarter, yung kanilang opisina, and then we provided them cell phones na may camera para po ma-document nila kung mayroong mga violations. Pag na-document nila yan, pag magpunta doon yung mga human rights organization, including the Human Rights Commission, ay meron na silang maibigay, meron na silang ma-submit. At we also provided them a motorcycle, a single motorcycle, para po magamit nila yon doon sa kanilang pag-ikot, kung mayroong mga fact-finding silang gagawin. So, yun po yung ating naibigay sa ating community-based human rights group. But noong na-form natin, kasi we are also founding member ng Mindanao Human Rights Action, yung MINRAC. So, ang nangyari, nung nag-organize yung MINRAC ng community-based civilian protection component ng CPC, kasi they're part of the CPC, ang ating mga kasamahan
sa Tiakap Kawagib ay na-integrate na sila doon sa CPC component, no? Yung community-based monitoring component ng civilian protection ng GPH at saka MILET, dahil ang MINRAC po ay kasama sa IMT as a CPC member as well as other 3 organizations. So doon po ang ating advocacy, ang formation ng Bangsamoro Human Rights Group, yung ating Tiakap Kawagib, and we materialize that because with the help, with the assistance coming from the House Aid at saka yung the Kingdom of the Netherlands. So yun po yung nagawa natin for the past more than 10 years. Siyempre, we have to be very flexible, pag merong mga insidente, kailangan nating umaksyon, both the calamity, kasi isa rin sa advocacy natin yung environmental protection, preservation of our environment. No, pag may mga disaster like floodings, ay nandoon din po tayo para tutugon doon sa mga pangangailangan ng ating mga affected individuals or families or communities. Kaya nagbibigay rin po tayo ng relief distribution doon sa nasalanta. Kung if you recall, yung Undoy, kasama po tayo doon sa nagbigay, at marami pang mga disaster, natural calamity na nag-respond tayo. Hindi lamang dito sa Bangsamoro area, kundi kasama na yung areas outside the ARMM before, yung punta tayo sa Iligan, doon sa mga liblib na lugar na hindi ho nararating ng mga relief organizations, yun ang pina-prioritize natin. And alhamdulillah, we're able to respond to the needs of our people affected by the natural calamities. And then, of course, dito sa Maguindanao, dito sa Sultan Kudarat. So, yun po yung ating mga sasabihin nating milestone, milestone. And then, pagdating naman dito sa peace advocacy, peace campaign natin, dahil ang vision po ng Bangsamoro Center for Justice ay ito, ang vision natin ay Bangsamoro Center for Justice in the Philippines Incorporated envisions a community where people live in harmony, peace, justice, and tranquility. So, yung pag-crop up ng vision na yan, hindi isang araw lang, kundi it was result of the series of consultations and a strategic planning by the Board of Trustees. Nung namin yung vision na yan, na-define namin, na-conceptualize namin yung vision na yan, nakita namin na kung i-visualize natin, kung i-drawing natin yung vision na yan, ano yung makikita nating community? So sabi ko, parang nasa Camp Abubakar noon. Makita ninyo yung Camp Abubakar, merong development, pero hindi ho na iwan yung spiritual development. Usually kasi sa mga Western countries, pag develop yung isang bansa, medyo hindi siya masyado na yung spirituality. Parang materialist lang yung nag-improve. Pero yung model natin sa community that we envision is nasa Camp Abubakar. So alam natin yan, lalo na sa mga contemporary natin, kung sino yung na-expose doon sa Camp Abubakar. Isang komunidad na tahimik, gamat merong mga armas kang makikita, pero tahimik yung komunidad. Merong freedom, gamat merong limitasyon, merong pagrespeto sa karapatan, pero merong ka ring obligasyon. So yun ang nakikita natin, walang magnanakaw. Diba? Walang magnanakaw doon. Kung sino nakapunta doon. May mga tindahan doon na walang mga waiters, walang mga tindera. Nakalagay lang doon yung kung magkano yung presyo ng
bibilihin mo, magkano yung presyo ng kakainin mo, ilalagay mo lang doon, tapos iwan mo, at yun, parang nasa environment ka ng kung merong tayong yung pinaka-honest na governance, doon natin makikita. At talagang nire-respeto doon ang rule of law. Pag sinabi ng leader na walang manigarilyo, bawal magsigarilyo, walang naninigarilyo, kahit wala kang nakikitang pulis, dahil parang embedded sa community na yung batas na yon, not only because it's a law of the land, yung policy na yon, but meron kang sense of spirituality na ang pagsunod mo doon, not because you are following the law kasi makulong ka, pero merong kaakibat yan spirituality na pag hindi ka naniniwala doon, mananagot ka in the hereafter. So, ganoon lang kasimple yung aming drawing na sana maibalik natin, sana kung yun ang ambition natin, sana maibalik natin. Yun ang future natin. Kumbaga, our future is our past. What are our past? The kind of community that the Bangsamoro established during time of Sheikh Salamat Nasim. And then, if you can replicate that to the province, lalo na siguro sa Bangsamoro areas, BARMM, siguro yun ang pinakamalinaw na itsura ng moral governance. And then, yun po yung ating vision. Kaya, we are very supportive doon sa peace process between the government and the MILF in our very little capacity. Kaya nga, ang DCJP before was always on the TV dahil meron siyang pinopromote, meron siyang sinuportahan, meron siyang advocacy. Ayun po yung resolbahin natin ang problema natin dito sa Mindanao na hindi na kinakailangang dadanak pa yung dugo. No? If we can resolve the problem in a very democratic way, yung peace negotiation ay yun ang pinakamaigi. At alhamdulillah, nagdagumpay tayo. At ngayon ay meron na tayong, sabihin na natin, meron na tayong Bangsamoro government na kuha na natin, nakamtam na natin yung ating aspiration. Hindi naman nangangahulugan na nandito na lahat, kasi yung ating problem is more than a decade. So you cannot expect to resolve it overnight, Pero at least meron tayong kumbaga to start with stepping stone. Ang peace process kasi pag natin ang victory is incremental. Incremental yung tingin natin dito. Kaya ang basic JP during our strategic planning parang nagsishift siya from advocacy campaign organization into developmental organization. Siguro dahil din siguro sa background ng leadership because our executive director as of now is an engineer. So siyempre engineer ang sa kanya yung infrastructure, yung development in terms of building, build. And I think very timely din dahil kumbaga doon sa ating struggle natin, nag-level up na ngayon siya. Ang struggle natin ngayon, struggle against poverty. So struggle against poverty, dapat palakasin natin yung ating economy. And then one component of that struggle on economy is yung infrastructure na pwede natin. I think very timely na naupo siya bilang director si Engineer Tongpo Tantagan at ako naman as parang hindi naman siya nagre-retire pero mas focus ako ngayon doon sa ibang issue like sa policy at siya ang nakatutok doon sa implementation. Kaya ngayon ang Basic JP hindi na siya masyado nakikita unlike before na nandoon siya sa mga rally. Siya yung nagpa-front sa mga press release interviews dahil yun ang pinaka-main niya yung advocacy to support the peace process. Ngayon po dahil sabi ko nga kanina meron na tayong na-achieve, so gawin natin kung ano ang pwede nating maitulong at yan yung nakita ng leadership at ng Board of Trustees na pwede mag-shift yung BCJP from advocacy organization to developmental
organization like mag-ano siya ng mga infrastructure kasi nga dahil very timely kasi ang director ng BCJP is an engineer. So, yun po yung ano natin sa BCJP. Now, dati naman kahit nung nasa advocacy organization pa tayo, marami tayo mga networks na member. Some of them are kasama ho tayo doon sa founding member. Like the Center for Justice in Asia. Ang Center for Justice in Asia, it's a regional peace advocates network. Ang Center for Justice in Asia, member po ang Bangsamoro Center for Justice in that group. It is dati nasa Hong Kong, nakabase siya sa Hong Kong at ngayon nakabase na siya sa Vietnam. Dito sa local, we are also member of several networks organization. Nandiyan yung MPC, laro tayo sa council. Nandiyan yung CBCS, yung Consortium Buwang sa Civil Society. Isa rin ho tayo sa member, Council of Leader. Isa rin ho tayong member ng MENDRAC. At ngayon po, ang BCJP ay member siya ng League of Bangsamoro Organization. That's why we are here. At kung mapapansin natin, kung ma-observe natin, doon tayo parati nalalagay doon sa mga advocacy, doon sa mga communication, doon sa information dissemination. Maybe because BCGP is known to that aspect. Kaya ngayon, ang inyong lingkod po ay ang spokesman ng League of Bangsamoro Organization representing the Bangsamoro Center for Justice. At yung chairperson ng Supreme Council is executive director ng Bangsamoro Center for Justice. At alhamdulillah, we are doing our part sa makatulong mamobilize tayo ng League of Bangsamoro Organization dahil according to your expertise kasi, ang observation kasi namin, pag tinatas ka ng LBO sa isang committee, ibig sabihin, yun yung kakayahan. Yun yung anong meron ka. Parang siguro merong prior na inventory kung ano yung kakayahan mo. So doon ka nilalagay. Alhamdulillah, hindi naman tayo magaling, but maybe because of the experience over the years, kaya doon tayo nalagay sa information. I mean doon sa being a spokesman. Kaya yun ang nagiging role natin ngayon sa League of Bangsamoro Organization. And of course, most of our advocacy ay makikita natin sa programs and services ng League of Bangsamoro Organization. Ito yung ating, yung talagang nakamotivate sa atin, nakainganyo sa atin na to join the League of Bangsamoro Organization is because of this unity and solidarity of the LBO. Yun po yung pinaka. Kasi nakita natin na marami na tayong mga interfaith dialogue, initiative, pwede tayong mag-reach out sa iba't ibang religion. Pero parang hindi pa masyado doon sa intra, ibig sabihin sa ating mga Moro para natin yung unity of purpose. Hindi naman ho natin kailangang mag-isa dahil pareho tayo ng kulay, pareho tayo ng organization o pareho tayo ng objectives, pero at least doon tayo nagkakaisa sa ating layunin, yung ating inspiration, which is to defend the Bangsamoro right to self-determination through non-violent and peaceful ways. Pangalawa, yun ang nakapag-isa sa atin. Pangalawang nakapag-isa sa atin, isa tayo dahil we are Bangsamoro. Bangsamoro tayo, diyan tayo magkaisa. We have many things in common. Kung hindi pa tayo makapag-isa diyan, we are all Muslim. Di ba? Yun ang makapag-isa sa atin na tayong lahat ay Muslim. Hindi ko na alam kung hindi pa tayo magkakaisa diyan. Na we are facing the same Qibla, we are reciting the same kalima. So siguro naman magkaisa tayo doon. Kaya itong LBO vision na yun, yung
mapag-isa natin yung mga Bangsamoro in 2024 sa pamamagitan ng pag-unite ng mga civil society organization. I think ito yung pinaka number one na advocacy natin, yung pagkakaisa. Dahil parating nga nating ito rin yung verse na nagmo-motivate sa atin na if I may quote na kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas at ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ang nag-command mismo sa atin na mag-establish tayo ng isang organization to invite what is good, to forbid pagbawal ang masama, ay yung Allah Subhanahu wa Ta'ala nasa Suratul Imran yan. At marami pa mga verses na yun ang talagang tinitingnan natin na pag mag-join tayo dito, not because of other thing, but we believe na dito tayo dahil pag merong pagkakaisa, merong hidayah, merong rahmah. Diba? So ngayon, magkaisa tayo dito tayo sa BRMM. Kaya kung ano man yung mga advocacy natin, mga campaign natin sa LBO, ay sinuportahan natin yan sa Bangsamoro Center for Justice. Sapagkat una, siyempre pinag-aralan natin yan. Ito ba ay nakakatulong sa ating constituent, sa ating organization? Ito ba ay common sa ating vision, objectives, kaya full support tayo doon. In fact, ito ngayon ang advocacy ng League of Bangsamoro Organizations, itong extension ng BRMM, Bangsamoro Transition Authority. We are full support to that in whatever capacity that we have. At nagkaisa rin kami sa BCJP na tama po yung sa League of Bangsamoro Organization na dapat ang transition period, ay hindi lamang 3 taon, hindi lamang 6 na taon, bagkus dapat po ay ang transition natin sa ang term ng extension ng BTA dapat ay 9 years. Kaya we are very supportive doon sa position ng League of Bangsamoro Organization na dapat ang transition ang term ng transition ay 9 years, and it would be better best, I think, hindi lang better, kundi best talaga pag hanggang 2028 yung transition ng BTA. Pagkat kami naniniwala na pag magka-election is coming 2022, kumbaga, hilaw yung kahit gaano kasarap yung pagkain, yung putahe, pag hindi masarap, pag hindi masyado maluto, hilaw, hindi yan sasarap. Magpatayo ka nga ng tulay, aabutin ka ng ilang taon, di ba? How much more you are building an institution. At hindi siya building, kundi reconstruct, i-renovate. Siguro, may mga engineer dito, yung director namin, engineer yan. Mas mahirap po ang mag-renovate, mag-reconstruct, kaysa mag-build ka ng panibagong building. At ito ngayon ang challenges that the BARM is facing. So it is not a self-serving because we are not member of the BTA. Hindi rin ho kami, we're just stakeholders. At ito yung nakikita natin, as a keen observer, ito yung nakikita natin na kung talagang gusto natin ma-resolve yung problema natin sa Bangsamoro, hindi lang papitsi-pitsi, hindi lang parang bola na ipasa na naman natin doon sa next administration. Kailangan talaga natin ng transition, extend natin yung transition period ng LBO. So, yun po ang aming focus sa ngayon. Ang focus namin, siyempre yung aming mga member, meron din silang mga recommendation, meron silang suggestion, at they are agreed na talagang kailangan natin ng transition. So, by the way, may mga viewers tayo dyan. Nakita ko kanina si Ma'am Ruby. Assalamualaikum, Ma'am Ruby. Nanonood po siya ng FB Live. At saka aking kapatid, si Bay Annabel Valencia. Alhamdulillah, nanonood siya. At ang aking sister, si Jen Benito. Assalamualaikum. Si Bay Pahima Gita Yuan. Si Doc. Assalamualaikum sa iyo, Doc. Si Umra Imam. Si Brother Moon Ibrahim. Itong si Brother Kamaruddin Sambilan. Natin yan, ka-friend natin yan.
at saka si Yaran. Sino kaya si Yaran? Babae yan siguro. Si Derek. Kasama natin yan. Si Brother Derek ng Balay. At siyempre, meron tayong MP ngayon, si Ma'am Susana Salvador Anayatin. Ma'am, salamat po. Sokran. Opportunity ito, press na pasalamatan ko si Ma'am Susana Anayatin dahil sa tulong ninyo, Ma'am, nadugtungan ang buhay ng anak ko. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Basang ka ng Allah ta'ala. At marami pa sila. Brad Duma. Sir Duma pala, mayor na siya ngayon. Coordinator na siya ng Special Geographic Area. Si Sir Kelly Antaw. Marami pang nanonood sa atin ngayon. Sana po ay tuloy yung inyong suporta sa amin, tuloy-tuloy yung ating ugnayan, yung ating koordinasyon. Ang civil society organization, makatulong po yan. At kami yung pinaka-rightful na nagsabi na ito yung dapat sa atin dahil we are not part of the governance. So we are not, this is not a self-serving. Siguro self-serving pag membro kami ng member of the parliament kasi kami yung magbe-benefits. Ngayon, hindi po. Pero ito yung nakita natin sa grassroots. Lahat kasi, sabi nila, hindi pa napipil daw yung dividends of peace. Sabi ko naman, the fact na nakakatulog tayo ng mahimbing, bagamat may mga skirmishes na, which is isolated naman yan dahil kahit sa Amerika, from now and then, may mga patayan, may mga crimes, that is part of the, kahit dito sa city. Pero yung sinasabi natin dito na mga malalaking skirmishes like during 2008, 2003, yung Bolio Complex, tapos we saw mobilizing troops ng AFP, yun ang talagang matindi. Pero ngayon, nakikita natin na ang ating security sector, yung ating mga kapulisan, mga kasundaluhan, ay partner na sila ngayon ng BIAF doon sa pag-secure ng ating komunidad para maging peaceful. At by the way, pasalamatan ko rin pala yung aking boss, si Attorney Tohar Tomas Ambuluto MNSA. Maraming salamat sa iyo, boss, sa tulong na ilalaan mo dito sa Lico Bangsamoro Organization. At marami pang ibang mga kasama natin, si Dr. Zulkarnain Abbas. Si Doc, kasama po natin yan. Pero itong si Doc, hindi ko siya kasama doon sa mga meeting natin sa transition dahil alam ko na meron siyang delikadesa. Baka isipin natin na in-influensyan tayo dahil part siya ng member of the parliament. Hindi po. Si Ma'am Aida Silungan, magandang araw sa iyo, Ma'am. Assalamualaikum. At marami pa sila, alam mo, ang mga viewers ko sa FB Live ko dati, sila Sir Edward Guerra, yan sila parating nanonood yan. So, assalamualaikum sa inyo, Sir. At sila Sir Executive Secretary, Member of the Parliament, Sir Sami Almansor, assalamualaikum sa ka, Sir. So, mga langon rin ba naman ba magiginig? So, anong oras na, Brad? Ngayon, nasa nasa last portion na tayo ng programa. Yun, na-discuss na rin natin yung major programs, yung objectives natin, yung mission vision, na-discuss na rin natin yon. Ang key activities natin ngayon, in fact, yung ating executive director ay meron siyang mga ongoing na school building, construction, pero nasa palimbang. So, yun po yung mga key activities natin sa ngayon. Pangalawa, as part of this unity and solidarity, advocacy natin, ay very busy din po yung ating executive director para po doon sa mga meetings, mga consultation, doon sa ating, doon sa member of the traditional leaders. Yun po ang na-mention na natin yung ating partners, yung affiliation natin, aside from MPC, MINDRAC, before, member din tayo ng CBCS, member pa tayo ng CCTAN. Ang CCTAN is Cotabato City Transparent and Accountable Governance. Kasama natin yan si Sir Pet Marquez sa network na yan. So,
So, ang support natin sa Bangsamoro struggle for right of self-determination, kanina, ang na-mention natin, we are supported doon sa non-violent peace, non-violent method, ano. Kaya supported tayo doon sa negotiated political solution. Alhamdulillah, we have achieved this BARM, ano, yung the enactment of the Bangsamoro Organic Law. This is a milestone in our right to self-determination. At ngayon po, dahil nag-level up tayo ngayon sa right to self-determination, sabi ko nga kanina, it's a fight against poverty. So, kailangan natin palakasin ang ating economy. So, meron tayong mga programs diyan. Siyempre sa education, kailangan natin palakasin yung edukasyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga yung ating mga youth, ano. Kaya meron tayong napadala ngayon na isang scholar na sa Illinois University, si Muharisa Ngadel Dalgan, ay padala natin. Sa tulong po yan ng BARM. Alhamdulillah, after 4 years, meron na tayong Bangsamoro woman lawyer na train siya ng Illinois University. So, yung suporta natin sa education. So, before BARM, we are very active in advocating for the right to self-determination from MOA AD, and then to the Bangsamoro Basic Law, and then to the Bangsamoro Organic Law. Yan po yung suporta natin. At tayo rin po yung parating tatas ng League of Bangsamoro Organization para doon sa mga LBO consultation. Naging part po tayo ng LBO representative doon sa mga series of public hearing na ginawa ng House of Congress at ng Senate. And it was materialized actually through the kind assistance of yung grupo nila by si Alimar Pandaw. Sir Lake, no? Sir Lake ba yun? Or ano? NS, no. So, sila yung nag-accommodate sa atin dahil ang LBO is non-profit, political organization. So, our main source of funds is coming from our own pocket. Yung resources namin, galing mismo yan sa self-reliant. So, na-strategize natin na kahit ganun pa man, nakaparticipate tayo doon sa mga series of public hearing from dito sa Maguindanao, up to South Cotabato, kahit doon sa Lanao del Norte, sa Marawi, sa Iligan, and some part of the ARMM. We're able to join with the assistance of the NS, ni Nursalam, dahil kay by si Alimar Pandaw. At kasali rin tayo in many instances, we're able to join the advocacy lobbying campaign doon sa Congress mismo. Hanggang sa kauli-huliang sandali ay nandoon tayo sa Kongreso doon sa doon po sa Bicameral Committee Conference on the Bangsamoro Organic Law. Alhamdulillah, nandito tayo. Kaya during BARM, yon, ang BCJP as a member organization of the League of Bangsamoro Organization, nagkaroon tayo ng first Bangsamoro CSO Leaders Forum with the BARM, kung saan yung ating mga leaders sa BRMM ay direktang nakipag-usap noon sa mga leaders ng Bangsamoro Parliament at ng member of the Parliament. That was January 20, earlier this year, 2020. LBO was able to do that. At siyempre kasama tayo doon. And then sa future, kasi since na ang BCJP ngayon ay nakapokus yan ngayon doon sa mga infrastructure, doon sa economic aspect of our struggle, para ma-level up yung struggle natin, kung ano po yung mga programa ng League of Bangsamoro Organization in the future, we are bound to comply with that.
Alhamdulillah, may mga nakikita tayong mga opportunities in the near future. Maybe, probably next year, BCJP will be joining the League of Bangsamoro Organization in a series of consultation, in a series of forum dito sa mga areas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao and doon sa mga special geographical areas. Meron tayong mga consultation and then in the near future, next year, and then doon sa education, meron din tayong nakalaan, ang LBO ay meron silang nakalaang mga aktibidades at as a BCGP member ay we are willing to do our task if ever na task tayo ng League of Bangsamoro Organization. And then ngayon, dahil after you understand, probably you understand our organization and the LBO, of course, we are inviting everybody to join. No, kung sa tingin ninyo, mas makakatulong ito sa inyong organization, we are inviting you to join membership. Ngayon, napakadali lang po ang pag-join ng LBO kasi meron tayong online, high-tech na ngayon. Hindi na ninyo kailangan pumunta dito para magpa-orient. Meron tayong mga schedules na nandiyan, ipopost ng ating presidente at ng ating information officer para maka-join kayo virtually. By the way, Assalamualaikum para kay Brother Alex, Alexander Alba. Brother Alex, salam sa kani Mrs. nga kani Sis Kim. Yung si Sis Kim dating DSWD sekretarya ng ARM at marami siyang naitulong sa atin. Sukran bay, bahasan ko na sa tasikasan, Brother Alex. Assalamualaikum. At ito, all the way from Saudi Arabia, si Wads Tagtagan. Assalamualaikum sa iyo, kaway. Si Sheikh Abu Mindo Kaludtiag. Assalamualaikum sa iyo ka, Sheikh. Mapiya ka pagilay. Ito, sukin natin ito si Brother Gots. Ito yung mga kasama natin na mga veterans ito ng Mindiola, mga US Embassy, mga rally natin doon, si Brother Gutierrez Luminda. So, nanonood sila lahat sa FB Live natin. Assalamualaikum sa ikarutanan. So, yun, we are inviting everybody. Kung hindi pa kayo member ng LBO, come and join us and you feel para meron tayong bagong experience. It's a new journey to be part of the LBO. Siyempre, kung gusto niyo sa BCJP, open man din yung membership natin. We are also inviting you to join with us. Yung inyong yung little resources, hindi naman resources, yung time lang. Mag-upo tayo over a cup of coffee, magdi-discuss tayo dun sa opisina. And then yung discussion na yan, mas fruitful siya pag naisulat natin at meron tayong access sa ating mga kaka dito sa WARN. Pwede natin ma-suggest, pwede natin ito rin yung in-encourage natin na yung meron tayong mga suggestion, mga gandang opinion, pwede natin pag-usapan tayo doon. Huwag na natin i-post sa social media. Hindi yung nakakatulong yun. So mag-usap tayo, meron tayong mga organization, come to us, BCJP, pag-usapan natin yan, and then isusulat natin yan, pwede tayo mag-courtesy call sa kanila. So yan po ang conclusion natin sa ngayon. Ang organization, talagang talagang hindi yan siya hindi madali. It's not an easy task. Kumbaga hindi mo yan siya passion, talagang mahirapan ka. Pero pag passion mo yan siya, maniwala kayo sa akin, resources, walang problema yan. Pag magplano ka lang, meron kang malinaw na plano, and then resources will come. Experience na natin yan many times in the League of Bangsamoro Organization. Nag-organize kami noon ng napakaraming mga mass mobilization. Wala kaming budget and minsan nag-abot na ng milyon. Pero dahil siguro sincere yung ating intention na we are doing this not because of anything except yung tulong natin sa ating struggle to please Allah subhanahu wa ta'ala, dadating yung blessings, dadating yung resources. And one of example is that yung campaign natin during the Bangsamoro Organic Law, campaign natin dito sa Cotabato City. And we formed Y4B movement. Yes, for Bangsamoro movement. Because LBO was part of the
7 organs na ang nag-lead ng campaign dito sa Cotabato. Yes, campaign dito sa Cotabato City. Sa CSO ay ang LBO. At by the way, nanonood pala ngayon si Brother Abu Amna Sandangan. Brad Yusuf, Assalamualaikum. Siya yung Vice President for External Affairs ng LBO. At the same time, Secretary General siya ng United Youth of the Philippines. Salamat sa iyo, Brad. Merong comment dito. Comment from Brad Yusuf Lumambas of Unified. Mashallah, apya adan dan lido, amino kitsal kanina, di pagkagangga. Congrats, Brad. Sokran. So, kailangan natin yan, Brad, kailangan natin yan, Sheikh Jen, ano? Kailangan yung problema natin, it will not affect our commitment. Kung ano yung napag-usapan, kaya lang, na mag-sorry po talaga ako, I was not able to make it this morning. Dahil yun na nga, hindi natin kontrolado. But alhamdulillah, baka mas maganda rin yung hapon tayo na nagdinigan, nagprograma. So yun ang conclusion ko. At siyempre baka merong message si Ma'am Ruby Andong, ang ating Director General ng TESDA, BARM. Ma'am, pwede po magbigay kayo ng message sa ating mga listeners? Ma'am Robs. Ang oras po natin ay 2:51 ng hapon, ano. Okay. Yun. Medyo problematic ang signal kay Ma'am Ruby. Anyway, si Ma'am Ruby ay isa po sa pinaka-active na member yung kanyang organization, member ng League of Bangsamoro Organization. Kahit na po director na po siya ng TESDA MARM ay very active pa rin po siya sa ating League of Bangsamoro Organization. At marami pa pong mga prominent youth leader before, youth pa rin naman po hanggang ngayon. Sila Dr. Rahib Kudto ay yan ang isa sa mga advisor natin at dating council, Supreme Council at chairman yan sila Rahib Kudto at marami pang iba. So ang panghuli na lang, lastly, padsukura ko sa kanuangon ng mga taga-para Bagilay ngo magidsani live sa guna ataw maya-mayan to kasi ipa-playman din natin ito mamaya at pwede ninyo sundan ito sa YouTube at saka sa FB account natin pwede natin i-play. Padsukor, pasasalamat sa inyo dahil sa inyong walang sawang pagsubaybay. Every Saturday nandiyan kayo para makinig. At salamat naman kung ganon dahil ang mga makukuha ninyo dito na impormasyon, pwede ninyong magiging source of your encouragement kung gusto ninyong sumali sa mga organization na ganito. Remember that hindi naman nangangahulugan na mayroon na tayong BARM ay dito na nagtatapos ang lahat. Ang ating struggle ay hanggang hanggang kamatayan habang meron pa tayong buhay sa mundong ibabaw na ito ay kasama natin ang struggle, yung ating way of life. Ngayon, pwede nating pagsamahin yung ating trabaho, yung ating hanap buhay, yung ating bukasyon din sa struggle. It's only a stepping stone. Marami tayong struggle ngayon, lalong-lalo na yung ating suporta sa moral governance ng ating Chief Minister. So baka sa inyong pagsali dito sa LBO ay magiging tulay ito para kahit papaano makakontribute tayo doon sa ating doon sa BARM, ating mga leaders sa BARM. We submit it to them yung ating mga proposal, yung ating mga recommendation para po ma-consider nila to. Malay nyo, in the near future, magiging
part kayo ng history that once upon a time, you will be part of dito sa pagbuo no, ng kumbaga paglimbag ng isang gobyerno na kahit isang word lang o kahit isang sentence lang na inyong na-contribute doon sa paglimbag ng Bangsamoro government. Open po yung ating mga leaders na makinig sa atin. Pangalawa po, meron tayong mag-contribute, meron man tayong mga ongoing na initiative na kung kinakailangan assistant ng Bangsamoro government ay huwag po tayong biling maglapit sa kanila. Ang mahirap po yung wala pa tayong nilapit sa kanila, nagrereklamo na tayo. Hindi nila alam na meron pala tayong ganong problema. So yun po yung aming panawagan. At ngayon po ay 5 minuto na lamang at magtatapos na yung ating programa. Inulit ko, maraming salamat at bago ako magpaalam ay humihingi ako sa inyo ng paumanhin na kung meron akong sabi dito na medyo nasaktan inyong mga kalooban, humihingi ako sa inyo ng kapatawaran, dahil tao lamang po tayo nagkakamali. At kung meron man tayo magandang napag-usapan dito, ang hininga natin sa mahal na Allah subhanahu wa ta'ala, yata no panganinginin, no, pamakarnamit yata no siya makangguna, siya kano kabagingad no, siya kano kabagagamata no na maka. Uman sa kano bahalas na no, yata no panganinginin na nakadataga-parata no, kano timpo no kamasangatan, timpo no struggle, timpo no mga campaign, nakadataga-parata no sa niyabak, support no sa barman niya, ingatan tano so nasampay tano sa di tano gat, di gat so mga kakatano, wallet tano, bipinan tano, kuya tano paganinganin na makadataga-parata no sa tumul kiyama, makasurga tano tanan, kabila ito, pikul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Share. Kulimpusan niya sa pulo. Hindi ako na kina-design ng Aquario Press. Di talaga gagawa ni paano na open?